Patuloy tayo, bahagi pa rin ng pag-uugaling Kristiyano, Christian ethics, and we will talk about ang tungkol sa mga bisyo. Mga bisyo tulad ng pagsusugal, paninigarilyo, paglalasing, at pagdodroga. Ang Biblia ay walang specific na sinasabi patungkol sa pagsusugal, paninigarilyo, at pag-inom ng alak, at sa mga droga na illegal na ipinagbabawal. What I'm saying na walang tiyak na sinasabi is katulad ng mga tawag sa mga bisyo na meron ngayon, maaaring hindi natin eksaktong mababasa yung mga tawag o yung mga ginagamit na mga bisyo sa panahon ngayon sa Biblia, no? So wala tayo mababasang tong-it na nakasulat sa Bible, wala tayong mababasang Marlboro o sigarilyo sa Biblia. Okay? Wala ring malinaw na sinasabing ang pag-inom ng alak ay maghahatid sa iyo sa impyerno. No? Dapat bang uminom o hindi uminom ng alak? Subalit, may mga katuruan sa Bible, okay, na mababasa natin na magbibigay sa atin ng maliwanag na konsepto at gabay kung bakit ang mga bisyong nabanggit katulad ng pagsusugal, paninigarilyo, paglalasing at droga ay hindi na dapat na makita sa buhay ng isang mananampalataya. So tingnan natin una ang tungkol sa pagsusugal. Okay. Ang pagsusugal, pagka binasa natin ang diksyonaryo, ito ay isang laro na walang katiyakan, game of chance. Ito ay isang pagpasok sa isang pag-asa, pero may risk ka, may peligro. Pag-asa na magkakaroon ka ng pera, makukuha mo yung premyo, okay? Pero walang katiyakan. Umaasa ka pero walang katiyakan. And merong risk, may peligro sapagkat most of the time ay kinakailangan mo tumaya. So may kapalit siya. Ang mga bagay na ginagamit sa sugal ay baraha, dice, lottery, numbers, color, shape, minsan karera ng mga hayop katulad ng kabayo o paligsahan ng mga tao, yung mga boxing, pero pinagpupustahan ng mga nanonood. Kahit nga insekto katulad ng gagamba, ginagawa sugal din. Ang mga Kristiyano ay hindi na dapat makisali sa mga ganitong paglilibang, sa ganitong mga bisyo. Okay? Tulad ng mga binanggit nating anumang anyo ng pagsusugal. Anumang ginagamitan ng pera para makakuha ka rin ng pera. Anumang aspeto na ginagamitan ng layunin na makuha mo yung pera ng iba. So, nandito ang tatlong dahilan bakit hindi na dapat nasasali pa ang isang Kristiyano sa sugal. Una, tayo ay pinalaya na ni Kristo sa anumang umaalipin sa atin. So, yun ang una. We have been freed by Christ from any form of slavery. Ang pagsusugal o anumang uri ng bisyo ay merong epekto ng addiction. Merong epekto ito na tayo ay pwedeng malulong. At hindi ninanais ng Diyos na tayo ay pagharian o maalipin ng mga bisyong ito. Sapagkat malinaw ang sinasabi sa 2 Peter chapter 2 verse 9, sapagkat ang tao'y alipin ng anumang nakasusupil sa kanya. Kaya kita nyo, may mga tao na hindi makakatiis na isang araw, hindi makakainom ng alak, hindi makakapagsugal,
hindi makakapanigarilyo o hindi makakapagdroga. So in this case, yung sugal na magnanakaw siya o magsisinungaling siya para makakuha ng pera para may maipagsugal. So there's an addicting effect, no? Yung pagsusugal. Kaya dito ay pinapaalalahanan tayo ng isang Kristiyano ay pinalaya na ni Kristo. So hindi dapat tayo naaalipin ng ganitong uri ng bisyo. Pag sinabing bisyo, ito yung lagi at palagi ang ginagawa. Sabi nga ng 1 Corinthians 6:12, may magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Maari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paaalipin sa anumang bagay. So, yun ang una. Kung pinalaya ka na ni Lord dyan, dapat hindi na tayo bumalik pa. Okay? Ano ba ang buhay ng isang hindi kumikilala sa Panginoon? Di ba? Pangkaraniwan na buhay ng isang taong hindi kumikilala sa Panginoon. Sugalero, punong-puno ng bisyo tulad ng sigarilyo, lasinggero, at ang iba ay naging addict pa sa droga. So, ito yung mga common na buhay at bisyo ng mga hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya pag ito ay nakikita pa rin sa atin ng mga Kristiyano, tanungin natin ang ating sarili. Tayo nga ba'y tunay na Kristiyano? Totoo bang si Kristo ang Panginoon natin? Kasi kung totoong si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, bakit ang umaalipin sa atin ay mga bisyo pa rin? Tandaan natin, pag sinabing Panginoon, Supreme Ruler. Siya ang may control. Siya ang nasusunod. So, hindi pwedeng si Kristo ang Panginoon natin na siya ang Supreme Ruler, siya ang dapat na nasusunod, pero at the same time, alipin tayo ng bisyo. So, it's one way or the other. It is either totoo tayong mananampalataya o hindi pa tayo totoo mananampalataya, kaya alipin pa rin tayo ng mga bisyo. Kaya hindi na po bagay ito sa mga mananampalataya na sumasali pa sa mga baraha o anumang uri ng sugal, no? Maaring, Pastor, hindi na ako nagbabaraha, wala akong dice, wala akong lottery, numero, pero yung pala online casino ka naman. Hindi ganun din, no? Either physical yan, face-to-face, or online na sugal. Hindi na dapat yan makita sa isang Kristiyano. Pangalawa na dahilan bakit hindi na dapat tayo matagpuan sa pagsusugal. Pangalawa, tayo inutusan na tumigil sa paggawa ng kasakiman o pag-iimbot. We have been commanded na tumigil, to refrain ourselves, to avoid yung tinatawag na greediness, and covetousness, yung kasakiman at pag-iimbot. Ang punto ng pagsusugal ay hindi lamang ito malibang. Kasi bakit may perang involved kung libang lang? Hindi. There is a mindset behind it na gustong maangkin ng isang nagsusugal ang pera ng kanyang mga kasugal. Gusto mong kumuha ng pera, gusto mong kumita ng pera. No? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Huwag din yung pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. So ayaw ni Lord pala noon, yung covetousness, yung gusto mo, yung pera ng kapwa mo mapunta sa'yo. So yan ang nangyayari sa sugalan. Okay. Maliwanag ang salita ng Panginoon. Pangatlo, bakit hindi na tayo dapat ma-involve pa sa anumang anyo ng sugal? Pangatlo, itinuturo sa atin na magtiwala sa Diyos lamang upang matugunan ang ating mga pangangailangan at hindi sa mga laro na walang katiyakan. Tandaan natin ang sugal ay game
of chance. So, tinuturo ng Bible ay magtiwala tayo sa Panginoon lamang para sa katugunan ng ating mga pangangailangan. Ang pamamaraan ng Diyos upang matugunan ang ating pangangailangan ay hanapin siya. Unahin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Yan ang sabi sa Matthew 6:33. Ang paghanap natin sa katwiran at kaharian ng Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi tayo magtatrabaho. Ang sinasabi sa talatang ito, ngunit hanapin muna ang kanyang katwiran at kaharian. Yun ang sabi ng 6:33. Ibig sabihin, dapat pa rin meron tayong ginagawa, nagtatrabaho pa rin tayo, pero sa kabila ng ating mga paghahanap buhay, pagtatrabaho, pagninegosyo, ay inuuna natin ang Panginoon. So maliwanag ang sinabi ng Diyos kung paano tayo dapat maghanap buhay. Like for example, in 2 Thessalonians chapter 3, verse 10 to 12, nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Sa ibang translation, huwag pakainin ng tamad. Verse 11, binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Verse 12, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. So napakaliwanag. Pag inunan natin ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, bahagi ng katwiran ng Diyos ay nagsasabi na tayo ay dapat maging responsable sa buhay natin. Dapat tayo magtrabaho. Okay? Para doon tayo kukuha ng ikabubuhay natin. Hindi sa pamamagitan ng pagsusugal ng layunin, makuha natin yung pera ng ating kapwa. So maliwanag po yan, mga tatlong dahilan para hindi na tayo ma-involve pa sa anumang paraan, sa anumang uri ng pagsusugal. Pag-usapan naman natin ang paninigarilyo. May mga Kristiyano pa rin, kahit matagal na sa church, ay nasa ilalim pa rin ang bisyo ng paninigarilyo. Ang sigarilyo, sa anumang aspeto na titignan natin, ito ay mapanganib. Although meron ng e-cigarette o yung vape na tinatawag, ay sinasabi na ito ay meron pa rin panganib. Hindi lamang sa naninigarilyo, okay, ang isang tao naninigarilyo, yung panganib nito, hindi lang naman sa kanya na naninigarilyo, kundi sa mga nakakasinghot, nakakaamoy ng usok ng kanyang sigarilyo mula sa tao na nasa paligid niya. Ayon sa research ni Anne Pietrangelo, ang sigarilyo ay may 600 na sangkap. Kapag nasunog ito, pinagmumulan na 7,000 chemicals. Kumbaga, nag-i-emit yung 7,000 chemicals sa process na nasusunog yung mga ingredients ng sigarilyo. Ayon sa American Lung Association, karamihan sa mga chemical na ito ay nakalalason. Wow, karamihan. And 69 na chemical doon sa sigarilyo ay pwedeng magdulot ng sakit na cancer. Karamihan sa mga sangkap na ito ay matatagpuan sa sigarilyo at sa tobacco na ginagamit sa pipa at sa hukas. Mga iba't ibang klase ng sigarilyo at equipment o tools na ginagamit sa paninigarilyo. Ayon sa National Cancer Institute, mayroon silang mataas na antas ng carcinogen toxins o lason at tar, okay, kaysa sa sigarilyo. Yun ay tumutukoy doon sa mga tobacco. Ito'y isa sa pangunahing dahilan na pwedeng maging sanhi ng kamatayan.
Siyempre, sakit muna, tapos kamatayan. Kaya what we are saying is, itong paninigarilyo, it causes direct harm sa buhay ng isang tao. Okay? Kaya sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang pagsadyang gawin ito ay labag sa utos na dapat tayo ay maging mabuting katiwala ng ating katawan. Ayan. Kaya sa verse 20, kung idadagdag natin, ay binili niya kayo sa malaking halaga, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya makikita ho natin na our body is not just our own. It is of the Lord. So ito'y pag-aari ng Diyos. We are just steward, no? Kaya we don't cause direct harm or inflict direct harm sa ating mga katawan. And at the same time, katulad ng pagsusugal, ang paninigarilyo ay meron din issue ng slavery. No? Merong issue ng pagkaalipin na makikita natin sa pagsusugal, na makikita rin natin sa paninigarilyo. Kaya nga sinabi uli ni Pablo, di ba? 2 Peter 2:19, sapagkat ang tao'y alipin ng anumang napasusupil sa kanya. Hindi tayo dapat maging alipin ng anumang bagay o ng sino man, dahil tinubos na tayo ni Kristo. Kaya kung meron mang dapat na umalipin sa atin, ito ay dapat si Kristo. 1 Corinthians 7:22, ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Romans 6:18, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Pag-usapan natin ang tungkol sa paglalasing, drunkenness. May makikita tayong talata sa Bible na mga tumutukoy sa mga negatibong aspeto ng alak o ng mga inuming nakalalasing kapag ka ito ay iniinom ng sobra, katulad sa Proverbs chapter 23 verse 29-35. Sa kabilang banda, pinapaliwanag din ang mga benepisyo at positibong epekto, katulad halimbawa sa Psalms o aklat ng mga awit 104 verse 14-15, tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pa't ang mga tao'y may pagkaing nakukuha? Mayroong ubas na inumin, kaya tao'y masasaya. May langis pa ng ulibong nagdudulot ng ligaya at tinapay na pagkain pampalakas sa tuwina. So sinasabi, yung pag-inom ng ubas, so this is referring to wine, ay nagdudulot ng kasiyahan. Okay? So one of the positive side. Hindi natin, here's the thing, hindi natin sinasabi na pag-inom ng alak o pag-shot ng anumang uri ng liquor, hindi natin sinasabi na ito ay kasalanan. Okay? Gayunpaman, hindi natin, kasi may mga nagsasabi, Pastor, umiinom naman ako pero hindi ako naglalasing. So safe to say na yung pag-inom ng alak, hindi natin sinasabi na ito ay kasalanan. Pero may paalala tayo. Ngayon pa man, hindi natin binibigyan ng ayuda, hindi natin ini-encourage ang ating mga kaanib sa Breakthrough Christian Fellowship na uminom ng mga nakalalasing na inumin tulad ng alak. Okay? Though yung pag-inom ng alak, hindi kasalanan, pero we are not encouraging our people na uminom ng alak dahil sa mga kadahilan ito. Una, ayaw natin magkaroon ng panganib na malulong dito. Okay? So, pinalaya na nga tayo.
Karamihan nga ng buhay ng hindi mananampalataya, dati tayong lasinggero. Pero, hindi na tayo lasinggero ngayon, pinalaya na tayo ng Panginoon. So, bakit pa tayo babalik sa pag-iinom ulit? So, ayaw natin magkaroon ng tsansa na tayo ay bumalik o malulung uli sa dating bisyo na minsan na nating tinalikuran, na minsan na tayong pinalaya ng Panginoon. Ang pag-inom ng mga alcoholic beverages ay direktang makapananakit ng ating kalusugan, lalo na yung mga strong na mga alak. Ang ilan sa mga sakit na pwede nating makuha ay sakit sa atay, pancreatitis, problema sa puso, digestive problems, at marami pang iba. Dagdag pa dito, mayroong mga aksidente sa pagmamaneho, pagmumotor dahil sa pagkalasing at ang mga karahasan na babalitaan natin na nangyayari sa publiko man o sa loob ng tahanan dahil sila ay mga nakainom. So, sabi nga ng Proverbs chapter 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. So, why would you take that risk of drinking wine? Kung meron ng babala, may warning na ang Bible na nagpapababa ng dangal ng isang tao ang nalululong sa alak. Diba? So, tinuturo ni Pablo sa mga taga-Epeso na sila ay pasakop sa banal na espiritu at hindi sa espiritu ng alak o ng alkohol. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing, nakasisira yan ang maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kaya, yun ang unang dahilan. Ayaw natin magkaroon ng panganib na malulung dito. Pangalawa, kung bakit dinidiscourage natin ang pag-inom ng alak. Dapat tayong mag-ingat sa mga kapatid na mahihina upang hindi sila matisod. Okay? Pagka uminom tayo ng alak, kahit hindi tayo naglalasing, at di naman tayo gumagawa ng masama kapag tayo umiinom ng alak. Pero kapag kami nakakita sa atin na mga kapatiran na mahina pa sa pananampalataya at sila ay natisod, pananagutan natin sila. Alam naman natin ang mga tao ay umiinom sa iba't ibang kadahilanan at layunin. Ngunit, hindi lahat, sabi nga natin, hindi porket uminom ka, lasinggero ka na. No? Hindi naman porket uminom ka, nagkasala ka na. Tama yun. Pero, meron din mga umiinom na dahil napukaw yung kauhawan nila sa alak, ay bumabalik sa dating bisyo. Kaya nga, sinasabi dito ni Pablo, unang Korinto chapter 8, verse 9 to 30. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaan kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. So look at verse 9. Yes, you may be drinking right, no? Hindi ka naglalasing, wala kang ginagawang masama. Pero kung may makakita sa'yo, may makaalam na umiinom ka ng alak at sila'y matisod, pananagutan mo sila. Maliwanag to sa verse 9. Ituloy pa natin verse 10. Binabasa natin 1 Corinthians chapter 8. We are now on verse 10. Kung kayong may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita kayo ng mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain bilang handog sa Diyos-Diyosan. Kaya dahil sa inyong kaalaman, verse 11, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo, tingnan niyo po ito, verse 12, ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at ipinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kahit kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain karne upang hindi siya magkasala. Nakita niyo yung prinsipyo.
when we are drinking wine, let us consider, tignan natin, bigyan natin ng konsiderasyon, yung mga tao na pwedeng makakita o makaalam sa atin. Kasi kung may mahina sa pananampalataya, pwede palang uminom. Hindi uminom ako. Kaso hindi niya kayang kontrolin. Naging lasinggero. So, you see the risk. Kaya mas makabubuti na for the sake ng mga tao na nasa paligid natin, and for the sake that we become a good role model, na hindi tayo ma-misinterpret, mas makabubuti, mas kapakipakinabang na hindi na lang tayo uminom ng anumang uri ng alak. So, yun po. Makikita natin na merong panganib na matisod ng iba at merong panganib na ma-misinterpret tayo, kaya mas makabubuti na wag na lang. Katulad ni Pablo, kung may matitiso sa kanya, hindi na lang siya kakain ng karne. So, yun ang prinsipyo. At sumunod ay patungkol naman sa droga. Dapat tayong tumigil sa anumang gawain tungkol sa illegal na droga. What we're talking is yung prohibited drugs. Okay? Ang droga ay magdudulot ng walang lunas na pinsala sa ating kalusugan dahil ang ating katawan ay kasama sa tinubos ni Kristo. Ang ating katawan ay hindi na sa atin lamang, kundi ito'y pag-aari ng Diyos. Ito'y pag-aari na ng Diyos at marapat lang na alagaan natin. Sigurado ayaw natin makita natin yung sarili natin na sinisira natin yung templo ng Diyos. Ibig sabihin, our own body. So dito, pag sinabing drugs, what makes it bad is yung irreversible effect nito sa katawan, particular sa utak ng isang dating gumagamit. No, it has been stated by the medical research over and over. Okay? Maliwanag po yan. Kaya talagang hindi maganda na itutulot ng illegal drugs. At binabago nito ang isip ng isang tao. So, nagkakaroon ng hallucination, nagkakaroon ng maling kaisipan. So, nababago ang takbo ng isip. Kaya tinatawag itong mind-altering drugs. Mind-altering. Ibig sabihin, binabago niya yung isip. Kaya diyan na nagagawa ang maraming krimen, karumal-dumal na krimen. Hindi lang basta krimen, karumal-dumal na mga krimen, kalaswaan, dahil nababago ang isip. Kaya ito, sa anumang pagkakataon, anumang anyo, hindi ito dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano ang paggamit ng illegal na droga. So, ang mga bisyo katulad ng sugal, paglalasing, panigarilyo at illegal na droga, kailanman hindi ito dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Ang gumagawa nito ay lalong nagdudulot lang ng maraming komplikasyon sa kanilang mga buhay. No? At hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Kaya nga sinasabi ng Psalms chapter 1 verse 1, mapalad ang mga taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sila sumasama sa anumang taong laging adhikain, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Kasi kapag we engage in this kind of vices, sa ganitong mga bisyo, most likely, hindi ka nag-iisa rito. No? Darating time, you will hang out with people na merong kaparehas na bisyo. And that would lead sa mas complicated na lifestyle. Yan ay magbubunsod sa lalo pang paggawa ng iba pang mga kasalanan. Sapagkat sabi nga ay bad company corrupts good manner. Yan sabi ng Corinthians. Kaya kailanman hindi ito dapat mangyari. Sabi nga ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20,
ng katawan ng tao ay templo ng Diyos. Hindi atin, kundi templo ng Diyos. Binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So this body belongs to Jesus and this body should glorify God. So we have nothing to do with this kind of vices, sugal, paglalasing, panigarilyo, at illegal na droga o anumang katumbas ng mga ganon sa panahon na ito na iyong naririnig, napapanood ng video na ito. So let us give no chance sa anumang anyo ng karumihan, anumang anyo ng kasalanan, anumang anyo ng pandarayan ng kaaway, anumang anyo ng aktibidad that doesn't glorify God. Kaya I hope that this segment, this topic about Christian ethics, pag-ugaling Kristiyano, will somehow make us ponder that life with Christ, ang buhay na pinangungunahan ng Panginoon, is not just seen inside the church, kundi ito'y dapat makitang umiiral sa labas kahit sa panahon na tayo ay nag-iisa. So pag-usapan natin ang ilang mga tanong for discussions, and God bless you all.